Isa na naman pong young chess prodigy, bago ito, na nagpasikat po dito sa Title Tuesday nakakatapos lang. Paano ko po nasabi nagpasikat? Nakalaban niya si Magnus, winning po siya doon, pero natabla. Nakalaban niya po si Hans Mokliman, medyo natabla. At eto pong larong ipapakita ko sa inyo. Kalaban niya po dito si Grandmaster Hikaru Nakamura. So this is round number 9. No, leading po sila eh. Kung sino manalo dito, talagang magli-lead po sa torneo. Ano ba nangyari? Tingnan nyo po ang nangyari. So, D4 po ang tinira ni Bolidar Morsin, isang batang grandmaster na kung saan 16 years old pa lang yan from Russia. Nag-Knight F6, Knight F3, B6, nag-Bishop G5. Yan po yung King's Indian na may pagka, anong tawag doon? Torii attack. Ayan, so nag-Bishop B7, Knight B dito. Yung setup po ng bata, parang London pero nasa Bishop dito, hindi po sa may ano, no, F4. Nag-D6 lang sinaka, kinapture yung kabayo. Binawi ng pawn, and then nag-E4, kinontrol yung gitna. Nag-E6 lang sinaka dito, Bishop D3, Knight D7, and then Queen E2. Nag-A6 lang, bakit? Para hindi po makatira siguro ng Bishop E6. So, nag-castling sa Queen side, tapos C5, umatake sa gitna sinaka, na hindi pinansin yan, King B1 lang. Pagka King B1, Queen C7, pwede mag-castling sa Queen side sinaka dito, tinirahan naman siya ng C4. Pagka C4, nag-castling na nga sa Queen side, tapos sinara lang by playing D5. So, pagka D5, nag-Rook E8. Pagka Rook E8, Queen F1 na hindi ko maintindihan yung reason bakit niya po ginawa yan. Pero, basically, umiiwas lang po siya sa E-file siguro para po pagka-capture, pwede ka mag-pawn takes na E. Kasi nakapin yung reyna eh. Anyway, ang ginawa po ni Naka dito, nag-Bishop G7. Tamang develop lang, na tinirahan naman ng H4 ng bata. At sa ngayon po, ano, according to engine evaluation, equal lang daw po ito. Lamang nga lang si Naka sa oras. So, nag-King B8 si Naka, H5. So, good, oh. Nag-Bishop H6, Rook H3. Umangat, hindi pa daw ganun kaganda. Ano ba tamang tira? Balik ko lang. Gusto Rook G1. Idea, gaganon. Anyway, yung tira ng Rook H3 hindi daw ganun kaganda. Kasi pagka Rook H2 G8, hindi ka naman makaganon na. Kasi kakainin, masisira pawn structure. Kaya nga naging A1 na lang yan eh. So, my step. Siguro po, gustong papuntahin dito yung kabayo, lilipat doon. Ang ginawa, nag-Bishop C8 at nag-Knight B1 na nga. Nag-Knight E5 na mali. Bakit? Balik ko lang. Ano tamang tira? Ang gusto po ng engine, kainin muna bago ka mag-Knight E5. Ang problema po kasi ng Knight E5, pwede palang kainin yan eh. Tapos pag nag-pawn takes ka, masasara. Saka magda-Knight C3. Kaso, yung bata nag-Knight C3 na hindi din the best. Kasi nga, nagkaroon Knight takes D3, tapos pagka Rook takes D3, may tirada si Naka dito, F5. Napakaganda ng idea niya. Gusto niya pong buksan eh. May idea po siya, kakapture niya yan, tapos kain dito, may kain sa tore. So, ang ginawa ng bata, kinapture yan, napilitan, binawi ng pawn, at lamang na daw po ng konti, sinaka dito. Ang ginawa po ng bata, umatras sa H1 para hindi makuha o maatake ng discovery. Saka wala na siyang ginagawa dyan eh. Nag-Bishop G7, sinaka, Queen C1 lang. Oh. Ang gagawin po siguro, papasok dito. No? Ang nakakapagtaka dyan, bakit hindi po kinain ni Naka yung kabayo? Kasi yan ang best move eh. Kain, takes, and then capture dito. Hindi po ginawa ni Naka yun. Siguro iniisip niya, yung bishop niya po kasi kahit makakain siya ng pawn, medyo bad. Ang tinira niya kasi Bishop F6 lang. Pagka Bishop F6, nag-G3 tuloy, dinipensa. Nag-Rook G4 lang and then Knight D2. Para depensa yung C4. Nag-Bishop D7, nag-Knight D1, iikot yung kabayo. Nag-B5, sinaka, umaatake na sa may queen side, no? Nag-Knight E3, hitting the Rook, nag-Rook D4. Nag-Rook B3 lang, umiwas, at may pressure din po na pin po sa may B5 pawn. Tinulak tuloy B4 na tinirahan ng Knight C2 ulit. Tumakbo sa G4, nag-Rook E3 naman. Okay? Pagka Rook E3, Rook EG8, nag-Rook F3. Tapos tumira po ng A5, nag-Knight E3, ayun, hinihit yung Rook, tatamaan pa yung pawn sa F5, kaya nag-Rook G5. Pagka Rook G5, tumira po ng napakagandang tira. Ito pong bata, nag-Knight E4 lang. Binibigay lang po
yung kabayo. Bakit po? Pag kinapture mo kasi yan, may capture doon, at according to engine evaluation, that is definitely better for the side of white. Kasi ang dami pong weak na pawn. Weak din nga ito eh. Mamaya mananalasa na po ang puti pag ganon. Kaya si Naka, sabi niya, losing na ako pag kinain ko yan. Magbi-bishop e5 na lang ako. So, nagpa-quality down si Naka. Pero kinapture lang po yan. Rook takes g5, tapos knight g2. Inaatake yung tore, diniscover, oh. So, ito po, winning na kay, kay Bolodar ito. Pero, hindi pa ganun kadali kasi walang oras, eh. Tingnan nyo, less than 30 seconds sila pareho. Nag-8-6 po yan to defend. Knight f4. Nag-a4, umaatake pa rin, oh. King b1. Nag-queen d8, rook e1 lang. So, pumunta sa open file. Nag-queen f6, a3 lang. Binubuksan naman yung kabilang side. b3, knight d3. Tumakbo po yung kabayo. Hindi ganun kaganda, pero lamang pa rin yan. Ang idea niya, kakainin niya yung bishop. Kaya tumakbo po yan doon. Tapos nag-knight f4, nag-rook g8, and then queen d2. So, yung mga tira po hindi best, pero winning pa rin. Okay? Kasi walang oras. Tignan nyo, 11 seconds. Nag-king b7. Rook d3 lang. Kakainin po ata. Kaya tumakbo sa e5. Nag-rook de3 lang. Tumakbo yung reyna sa d8 at tinirahan ng brilliancy move. 9 seconds on the clock. Nag-brilliancy yung bata. Rook takes e5 lang. Matindi. Matindi yan. No? Sinacrifice na. Kasi nga, pagka takes. So, kahit na po bumalik yung material, mas dumali yung laban. Kasi makakapasok yung tore. Lakas ng knight sa f4. Walang silbi yung bishop. So, ang ginawa niya, nag-queen f6, queen e3, depensa lang. Tumira po ng rook g4, tinirahan lang ng rook e7. Pinin po yung bishop na kung saan tinirahan queen d6 and then queen e5, hinamon lang po ang reyna para mag-endgame na napilitang kainin, binawi. Pagka king c7, rook e7, eto matindi, oh. So, inaatake po ito, kailangan depensahan, and only way to defend is pwede mo itulak or rook g8. Kaso, pagka rook g8, panapos na tira ng bata, knight e6 lang. Hanap na yan. Hindi po makapture yan ng pawn, babagsak yung tore. At napilitan po yan mag-king d6. At pagka king d6, sinundot lang ng rook takes d7. Ubos si Naka. Hindi ko alam kung nag-resign ito o natalo sa oras. Anyway, pag kinapture po kasi yan, kain sa tore, maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Bukod sa lamang ng pawn, isang kabayo. At dahil doon, ubos si Naka. Tingnan nyo po ang performance ng bata. Ipakita ko lang, napakagaling po kasi. Tingnan nyo po yung performance ng bata. Ayan. So, ang linis eh. Panalo po siya round 1, 2, 3, 4. Ayan, no. Ayan yung standing niya. And then, round 5, tabla kay Magnus. Round 6, tabla kay Hans Mukniman. Panalo kay Hikaru. Hindi lang si Hikaru yung kanyang biniktima. Pati si Duda. Si Duda, tinalo si Magnus sa torneyong ito, Tinalo si Magnus, pero tinalo niya si Duda. Matindi, no? Last round, tabla siya kay Jose Martinez. At ang standing po ng torneo, eto po, click natin ang standing. Ayan. So, champion si Ali Reza. Pero second place, actually tied po sila dyan. 5 silang 9.5. Si Ali Reza, si Morsin, Martinez, si Andrews Hong, at si Hans Mukniman. Ayan ang nangyari. Ayan po yung kabuuan. Yung iba, ayan si Duda tinalo kasi nung bata pang 9th place lang. Si Hikaru pang 11 with 8.5. And alam ko si Magnus medyo nagkalat. Pagkatapos niya matalo, ayan pang 21 siya with 8 points lang. Ayan po ang kabuuan ng standing para po sa Title Tuesday. Matindi yung bata na nagpapakitang gilas. Ang standard rating dito 2600 plus na. Yan yung isa sa abangan natin sa mga susunod na taon. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share. Salamat po. God bless. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.